Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito si James. Kamusta po kayong lahat? From James Tarot PH. Ito po ang inyong June 2026 manifestation reading. So ngayon naalamin natin kung ano yung update sa mga manifestations mo at kung paano mo ito makukuha ngayon. Okay? But first, ihanda mo na, Libra, yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. At sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Libra ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Nice. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong uploads. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. Continue supporting me every time po na meron tayong reading, kaya do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Swords. Okay, Libra? Ramdam na ramdam namin ng yung spirit guides na gusto mo na talagang mapuksa or masolusyonan yung problema mo ngayon. Either may problem ka sa pera o sa trabaho or sa, nakita ko parang bahay or lupa, parang ganyan, or legal battles, no? Sabi dito ng yung spirit guides, may solusyon yung problemang yan. Sabi dito, huwag kang mag-overthink ngayon. Importante ipagpa sa Diyos. Palakasin mo daw yung iyong pagdarasal. Hindi pwede na pinapangunahan mo yung sitwasyon or pinapuwersa mo maganap. Di ba? So, sabi dito, let things unfold. At maging payapa tayo. Sabi dito, maging outspoken ka. Go out, enjoy. Maghanap ka ng mga pwede mong pagkaabalahan. Kasi kung uubusin mo daw ang oras mo kakaisip sa problema, walang mangyayari. Just magtiwala sa Diyos and everything will be fine. Sabihin mo nga, everything will be fine. And this month, manifest mo na yung sagot sa iyong mga tanong at solusyon sa iyong mga problema. Okay? So, in your core energy, meron kang the Two of Wands. Si Two of Wands dito, Libra, sinasabi ng yung spirit guides na naghahanap ka ng magandang solusyon sa isang bagay. Many of you nag-iisip na lumiban or mag-transfer or meron sa inyo balak bumiyahe abroad or maghanap ng bagong pagkakakitaan. You're planning to risk something. Meron kang gagawin na kakaiba . Siguro doon ka nagkakaroon ng problema. Kasi parang itutuloy ko na ba? Tutuparin ko na ba? You have 333 on my clock now. Nakita ko bigla. So you are spiritually protected. Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ay pinoproteksyonan ka, inaalagaan ka, at talagang naririnig yung mga dasal mo. So, pasalamatan mo later yung iyong mga kamag-anak by pagtitirik ng kandila or pagdarasal para magpasalamat sa kanila. Okay? So, sabi dito, you are on the brink ng pagtulay sa mga bagong bagay. Takot ka lang masyado ngayon, kinakabahan ka lang, masyado ka lang nag-iisip, pero actually kayang-kaya mong tumulay . Okay na yung plano . May tumutulong na sa'yo . Ang kailangan na lang talaga ngayon, movement. Okay? The Two of Wands, the Four of Wands. Four of Wands is all about reaching the goal, reaching the milestone, reaching the finish line. Pero dito sabi, mangyayari lang ito, maaabot lang natin ito kung malinaw na sa'yo yung gagawin mong pagtulay para makatungo sa Kanya. Panahon ito ng pagiging matapang, sumugal, tumulay, at magkaroon ng pambihirang kisig na sige, gagawin ko na. Sige, pupuntahan ko na. Kahit hindi ako sure, kahit takot ako, kahit marami akong pangamba, ilalaban ko na to. Parang ganyan. Okay? Kasi nga, nasa isip mo yung milestone ko.
nasa isip mo yung goal ko this time. Kaya ready ka nang kumawala sa shell mo or sa makalumang buhay mo. Okay? So, mga Libra, ano ba yung mga gusto mong i-manifest this June? Nasabi mo, gusto ko nang makuha ngayon. Nako, this is the right time. I-comment mo na yan. Be specific, para malaman ni universe kung ano talaga yung gusto mong makuha. Okay? In the area of your blocking, ano po yung humaharang sa inyo this time? Meron kang strength card, kaduwagan, or takot na nagawin yung isang bagay. Mas nauuna pa yung stress, mas nauuna pa yung overthinking, mas nauuna pa yung pag-iisip ng kanigahan, kaysa tapangan at suungin siya. Nako, Libra, tingnan mo to. Ikaw yung taong ito. Tapos hawak-hawak mo sa bibig yung layon. 'Di ba? Pag nangyari yan, baka manakmal yung layon, 'di ba? Pero dito hindi eh. Tingnan mo, napaamon niya yung layon. So parang ganun ka din. Kung tatapangan mo lang ang sarili mo para hawakan yung layon, marirealize mo na, ay, kaya ko palang gawin. Kaya ko palang alagaan. Kaya ko palang itulay. So, be brave now so that makonquer mo na yung fear mo, makatulay ka na patungo doon sa milestone mo. Yun ang humaharang, yung takot na yan. So, wag kang magpapalamon sa takot at kailangan mo suungin. Wow, 9 of Cups. Alam mo na, Libra, pag lumalabas to sa aking reading, this is your time to make a wish. So, ngayon pumikit ka na at mag-wish ka na dyan. 9 is angel number of release. Pakawalan yung takot. Pakawalan, may 9 pa dito. Pakawalan din yung inhibitions. Pakawalan yung perfectionism o yung takot na baka hindi matupad, baka mag-fail, baka malugi, baka mapagod lang ako. Nako, wag mong isipin yung kanigahan and take this chance positively. Okay? So, sabi dito, kailangan mo talagang maging matapang sa pag-abot ng pangarap mo. Very simple, no? Kung kayang isipin, kayang gawin. Kung kayang ma-imagine, kayang-kayang dalhin sa yung reality. Okay? Believe in yourself. So, mga Libra, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Libra na nasa iyo? Na parang proud ka na, ay, kasi Libra ako kaya nagagawa ko to. So, ano yon? Comment down below. What makes Libra na parang sobrang proud ka? Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the 9 of Wands. Si 9 of Wands, sabi dito, huwag susuko. Kaya mo pa yan. Bigyan mo pa ng isang chance, bigyan mo pa ng isang opportunity, bigyan mo pa ng pagkakataon ng sarili mo na makabawi or lumaban pa ulit. Kung natenga ka or nadapa ka or nabokya ka sa mga ginawa mo before, may pagkakataon pa eh. So, hanapin mo doon kung saan ka nagkamali. I-evaluate mong mabuti. Parang, ano ba yung dapat kong i-improve? Ano ba yung dapat kong baguhin? Nang sa ganun, this time around, pa nag-try ako ulit, okay na. Okay? 9 of Wands. Nakabaliktad na full card. Okay? Here, sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo ngayong sumugal. Takot kang sumugal eh. Takot kang mag-try. Takot kang umabante. Eh kasi nga, syempre, I understand, pagod ka na eh. Latang-lata na eh. Parang feeling mo, wala na akong kayang ibigay. Lahat ibinigay ko na, lahat sinubukan ko na, lahat na-test ko na. Pero wala pa din. Kaya ngayon, parang ramdam ko talaga dito, ayaw mo nang mag-try. Ayaw mo nang sumugal ulit. Ayaw mo nang sumubok ulit. Pero sabi dito, no. We really need to be brave and take this another chance. Hanggat buhay ka, hanggat may chance ka pa, pwede pa yan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa at maging matapang ka ngayon na sumuong ulit. Kahit na hindi ka sigurado, kahit na parang feeling mo wala kang pinanghahawakan. Minsan, si God ganun kumilos eh. Akala mo wala pero biglang boom. Siya ang gagawa ng paraan para maibigay sa'yo yung para sa'yo. Kaya wag na mag-overanalyze o wag ka na magpakalubog sa stress mo kasi may magagawa ka pa. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Lover's card. Si Lover's card, sabi dito, use your passion.
Use your heart. Use your parang motivation to love again. Hindi lang to exclusive sa pag-ibig sa tao ha. Pag-ibig din to sa pangarap, pag-ibig sa career, pag-ibig sa pangarap mong negosyo or sa passion mo, no? Kailangan pag-alabin natin ngayon sa puso natin yung pagmamahal. Kasi kapag minahal mo yung bagay na yan, mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? Narinig ko rin dito na kung meron ka bang partner ngayon or lover or asawa o jowa pa lang o kaya sa mga kapatid, magulang, kung sino naman tong karelasyon mo ngayon or kasama sa buhay mo na pinapahalagahan mo. Sabi dito, kailangan malinaw daw sa pareho sa inyo yung gagawin mo. Parang ipaunawa mo daw kasi. Para nang sa ganun, suportahan ka niya. Kung partner man yan, anak man yan, magulang, or kaibigan, kailangan ipaunawa. Kasi kapag naintindihan nila, bibigyan kanila ng boost bibigyan kanila ng tulong At yung tulong na yon magpapalusaw doon sa mga iniisip mong problema na hindi naman talaga kaisip-isip. So they will boost your confidence. So surround yourself with love, with friends, with family na aagapay sa'yo paabante. Lover's card, the Seven of Swords. Seven of Swords here, sabi, kailangan natin maghanap ng right strategy. Makabago ha, makabago. Hindi pwedeng yung luma. Sa luma nga, ilang beses ka na nag-fail, di ba? So bakit mo pa rin gagamitin yung lumang diskarte kung natalo ka na doon noon? Di ba? So panahon to for you to really find a new strategy na mamahalin mo at papanindigan mo. Very important yan. In the area of what's coming in, meron kang clear the past and heal the present. Pinapayuhan ka na kalimutan na yung nakaraan, wala ka nang mapapala doon, para nang sa ganun magkaroon ng magandang simula at magandang energy yung present life mo. Kung palagi kang nakalingon sa past at bitter pa sa past at umaasa pa rin sa past, walang mangyayari. Okay? In your what's coming in, meron kang King of Cups. May papasok sa buhay mo na isang tao na talaga magpapayo sa'yo. And this person will give you heart-to-heart talk. Parang yung pag-uusap nyo, magpapaliwanag ng isip mo na, ay oo nga, tama ka. Dapat nga gawin ko na to. Ay oo nga, tama ka, no? Mali yung idea ko. So, kung sino man tong heart-to-heart talk na ito, maaaring tatay mo, or asawa mo, or best friend mo, or boss mo, someone talaga na matured mag-isip, and masarap kakwentuhan, magaling siya magpayo sa'yo, parang ganyan. So, pag-usapan nyo to para makahinga ka, makawala ka doon sa dinadamdam mo, at mahanap mo yung kaliwanagan sa next big step mo. Okay? This month, sabi rin dito, para sa ibang Libra, susubukin din dito yung pasensya mo. No? Yung para bagang madali kang mabwisit, siguro dahil mainit yung panahon, tapos maraming gastusin dahil nga back to school yung mga bata. So, panahon to para magpakakalmado ka. Huwag mo hayaan na yung emosyon mo ang pipigil sa'yo or sisira sa'yo sa mga diskarte mo pang araw-araw. Okay? King of Cups, the Star card. Okay. Here, sabi ng yung spirit guides, you really need to relax. Relax, Libra. Relax patungkol sa pangarap mo. Alam ko masyado ka ng aligaga, stress na kailan ko ba makukuha yon? Kailan ko ba siya mapapahawak? Kailan ko ba siya mapapasa akin? Kailan ko ba siya magagawa? Parang ganyan. So, sa overstressed mo, lalo kang nawawala ng katahimikan. At kapag hindi ka matahimik, yung utak mo hindi makapag-isip ng tama. Okay? So, sabi dito, just relax. Because your dream, your happiness, your goal ay abot kamay naman. Wala kang mapapala or walang mangyayari kung papairalin mo yung sobrang init ng ulo o sobrang pagmamadali sa kanya. Okay? Just relax. Everything will be fine. Everything will come to you. Panahon to para magpakakalmado ka. Narinig ko rin dito na may tiwala ka daw ba kay God? May tiwala ka rin daw ba sa angel guide mo? Kung ano man po yung religion ninyo ha. Parang kung ano yung supreme being sa religion mo, pagkatiwalaan mo siya. Na ibibigay niya sa'yo yung healing mo. And kapag meron kang ganong
pananampalataya, you will have that peace of heart. At doon mo unti-unting mararamdaman na parang bumubuti na ang lahat, umaayos na ang lahat, at hindi ko na kailangan matakot pa. Okay? In your divine messages, meron kang adjustments are required. Panahon daw to para mag-adjust ka, hanapin mo yung mga kakaibang paraan para talagang maitulay at makuha yung gusto mo. Hindi pwedeng, ito ko tanggapin mo ko kung sino ako. Sometimes, kailangan ikaw din matuto kang yumuko, bumaluktot, magtiis, or talagang sumuot sa mga kipot-kipot na yan para makuha lang yung gusto mo. So, kailangan natin mag-adjust ngayon. Okay? In your divine, meron kang the 5 of Cups. Sabi dito, tantanan mo na, Libra, yung mga bagay na alam mong hindi nakahabol-habol, ha? And then, maging excited ka sa mga bagong bagay. Yun ang payo sa'yo. There are something new coming in, so don't be afraid. Don't be discouraged dahil meron pang bago. Okay? 5 of Cups, the Moon card. Alam ni God na marami kang tanong ngayon. Marami kang mga inhibitions na parang, itutuloy ko ba? Papapasukin ko ba sa buhay ko tong bagong bagay? Ready na ba ako? Kaya ko ba to? Alam niya na marami kang tanong. Pero sabi dito, kailangan mong kapitan ang iyong intuition. Alam mo Alam mo sa iyong sarili na magagawa mo, kaya mo, may potensyal. Pero dahil nakatali ka pa sa past, lalo kang nahihirapan gumalaw. So sabi dito, isipin mo na lang na may rason si God kung bakit niya inalis to, kung bakit niya hinayaang mawala yun sa akin, at kung bakit ito yung binibigay niya ngayon. So just believe in Him and trust His actions and tread thoughtfully. Lakad-lakad, andar-andar, patungo sa mga bagay na ipapanalo mo ngayon. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have older man. Ako, meron daw pong lalaking matanda sa buhay mo. Maaaring lolo, tatay, tito, or nakakatanda sa trabaho, sa negosyo mo. No, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have chair empty. Someone is leaving your life. Maaring meron kang lalayuan na rason ng problema mo. Halimbawa, lalayuan mo na yung mga friendship na yan. Lalayuan mo na yung co-worker na yan. Lalayuan mo na yung mga toxic na dating kaibigan. Akala mo kaibigan, hindi pala. So, ito yung panahon na iiwanan mo na or puputulin mo na sa buhay mo yung rason ng mga problema. No? You also have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, huwag ka mag-back down. Maging matapang ka. Lumaban ka. Abutin mo talaga yung para sa'yo. And make sure na hindi ka papaisa. Hindi ka papa-intimidate. Ipapakita mo na mahusay ka, magaling ka. Whale, great worry over nothing. Yes, ito yon. Masyado kang namroblema sa mga bagay na hindi mo naman dapat ikaproblema. Minsan nag-overthink ka lang. Okay? In your fortune, meron kang the 3 of Cups. Napakaswerte. This month, meron ka daw bagong rason para mag-celebrate. Narinig ko may isang malaking announcement na lulusaw dito sa iyong mga iniisip na problema. So congratulations. Meron ka ng kaligayahan ngayon. Meron ding parang magwa-birthday, parang may kasalan, may anniversary, may piyesta kang pupuntahan, parang ganyan. But nevertheless, may rason ka para i-celebrate yung isang bagay. So kung ano man to, just have fun, enjoy. Narinig ko rin na parang ngayon lang darating yung harvest mo. Parang meron kang inasikaso Meron kang ginagawa. Tapos ngayon mo lang maririnig yung good news. Congratulations. Magician. Wow. Yes, nagawa mo, na-manifest mo, na-achieve mo. Manifestation card ito, kung ano man yung hinihiling mo, nako, i-celebrate mo ngayon dahil makukuha mo. Kaya kung ano man yung manifestation mo, nako, manalig ka, maniwala ka, it will come and you will harvest the good result dahil dito. Congratulations. In the area of your near future, meron kang the King of Pentacles. In the near future, sigurado na. Yung dating malabo, yung dating iniisip mo, paano, biglang here. Sigurado na. Ang tabayaran mo 14 to 15 days or
15 weeks or 15 months, nako, eto ka. Nakaupo ka sa yung seat of power. Inaalagaan mo yung isang bagay o isang pagkakataon sa buhay mo na permanent, long-lasting, and abundantly overflowing para sa'yo. Kung negosyo man to, good luck po. Congratulations. Kung ito man ay trabaho or project, kitang-kita ko dyan yung tagumpay mo. Congrats po. King of Pentacles, the King of Wands. Parehong king. King, nandito, parehong king. Sabi niya, this time around, you are the CEO of your life. Yung mga plano mo, sigurado na. Yung mga action mo, gumaganda ang resulta. And parang nakita ko dito, you're very parang businessman mag-isip eh. Na parang, ito yung action ko, sisiguraduhin ko muna siyang tama. At kapag tama, saka ako gagalaw. Parang ganyan eh. Very sigurista, very strategic, very maalab sa puso, no? Talagang dahil nagtagumpay ka dito, nag-boost yung confidence mo, nag-boost yung pananalig mo sa iyong sarili na kung ano man yung mga susunod kong plano, kayang-kaya ko nang hawakan at gawin nang walang takot. Congratulations. Okay? Ang missing puzzle piece, ano yung kulang na kulang kay Libra para talaga namang makuha mo na yung manifestation mo? The High Priestess. Tiwala sa iyong instinct, tiwala sa iyong sarili. Alam mo si High Priestess dito, Libra, yung bahay niya walang bubong. Ibig sabihin, sky is the limit. Walang hangganan, walang katapusan yung kaya niyang gawin. So parang ganun ka din ngayon. Huwag mong isipin na limitado lang ako, hindi ko ata kaya, baka mag-fail ako, baka matalo ako, baka ma-reject ako. So huwag mong harangan ang sarili mo. Believe ka dapat sa iyong sarili dahil kayang-kaya mo siyang magawa. Okay? High Priestess, the Ten of Cups. Ten of Cups all about the family. Happily ever after. A fortune after difficulty. Sabi dito, parang panahon din daw to na makipagtulungan sa pamilya. Parang happy family life will help you mag-boost yung iyong confidence na, sige na nga gagawin ko to. Sige na nga ilalaban ko na to. Dahil sa kanilang suporta at tulong, lumakas ang loob mo. At saka parang sila yung ugat eh. Sila yung rason. Sila yung purpose. Kaya parang sabi mo, sige na nga gagawin ko na to kasi para sa pamilya, makabayad sa utang, makapasa sa college yung anak ko, mapagawa ko na yung bahay, mabigyan ko ng maintenance yung parents ko, no? Kung ano yung pampamilyang purpose, yun ang power mo para lumakas ang loob ngayon at lumaban ka pa. Okay? Yun ang kulang sa'yo this time eh. So, pag-isipan mo yan and make sure na pabaguhin mo nang sa ganon, makapasok ka na sa best element mo pagdating sa yung manifestation. Okay? So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. Tumalapon. Ilan sila? Marami ba? O marami? Hindi yan sila kasali. Inhale. The answer you have. The World card, the Ace of Wands, and the Knight of Wands. Beautiful. At the bottom, the Magician card. Sabi dito, Libra, bakit mo daw kina-question ang iyong sarili? Kaya mo naman daw gawin. You have the ability, you have the tools, you have the skills para mangyari ang question mo. The Magician card is telling you, act now. Parang ganyan. Parang ready ka na para gawin, kunin, at magawa, ma-accomplish yan. This is something successful. The World card is telling you, buo mo siya makukuha at makukompleto mo. This is something na talagang accomplishing para sa'yo. Pinapayuhan ka ngayon, Libra, to go out of your shell, kung mawala ka sa nakasanayan mong mundo para maabot mo yung full potential mo. You have the idea. May spark sa puso mo na parang gusto ko to eh. Para ayoko palagpasin eh. Napakagandang chance, napakagandang opportunity. So, be confident. Be confident in your plan, in your action, and make a move. Sabi dito, i-enjoy mo lang. I-enjoy mo lang yung proseso. Subukan mo lang, try mo lang, and you will see kung gaano to kaganda at kung gaano siya magbubukas sa'yo ng mga bagong pintuan. Sabi dito, huwag katakutan, huwag ka masyadong mag-overthink, kayang-kaya mo to.
Kung hinihintay mo yung question na yes or no, the answer is yes, 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 yes. Magagawa, posible, kayang-kaya. Kung mawala ka lang sa nakasanayang mundo, be confident and you will see na favorable sa'yo ang mga magaganap. Okay? So Libra, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June manifestation. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Talaga namang matutupad na yan. Comment down below kung nakaresonate po kayo. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.